Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli De Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. So, ang pinaka-inutil daw na vice presidente ng bansa ay si Noli De Castro daw. Ayon po dito kay Tandang Panelo. Well, yun yung paningin mo kasi kalaban nyo. Diba? Kumbaga one-sided kayo. Pero kung ako po ang titingin, no, parang, alam mo, Noli De Castro, Panelo, parang yung mga lumalabas sa bunganga mo ngayon, sampal yan kay Sara Duterte. Diba? Sasabihan mo si Noli De Castro na pinaka-inutil na naging vice president ng bansang ito, sampal yan kay Sara Duterte. Kasi kung pagdidikitin po si Sara Duterte at Noli De Castro, si Noli De Castro may utak po. K.O. Diba? May utak po si Noli De Castro. Eh si Sara Duterte, meron ba? Yun yung tanong, 'di ba? Kaya itong mga lumalabas sa bunganga ni Panelo, kaya bangan na lang po ito kasi sampal po ito sa kanila eh. 'Di ba? Para silang hinampas ng hangin dito eh. O bagyong kung ano bang bagyo 'yan, 'di ba? Sampal po ito sa mga Duterte. Ito pa, tuloy natin. Salita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ka? Ito pa. Ito pa pala, Panelo. Bakit nagsusumbong ka kay Digong? Ano yan? Sip-sip ba? Nasobrahan na ba yung pagkasip-sip? Or di kaya sumbongero ka lang talaga? Kasi alam ko yung mga nagsusumbong na alam ko naman, ikaw lawyer ka, di ba? At bakit ka magsusumbong sa kliyente mo? Pwede naman kayo mag-usap in private, di ba? Okay yun. Magsusumbong ka in private, okay naman yun. Kliyente mo yan eh. Pero yung recorded tapos ilalabas nyo sa social media, alam mo, nakakahiya. Di ba? Para kasing pinabababa mo yung ano mo eh. Mababa ka na nga, lalo ka pang bumaba. Di ba? Ang alam mo, ang lawyer, ang totoong may utak na lawyer hindi gagawin yung ganyan. Kasi kahihiyan yun sa kanya eh. Lawyer ka, nagsusumbong ka sa kliyente mo. Di ba dapat ang kliyente ang magsusumbong sa'yo, magre-report na ito, ano bang dapat kaso nito? Kasi ito yung ginawa. Di ba ganun dapat? Pero parang baliktad alam mo yan? Sampal yan kay Sara Duterte. Kung iisipin ng mga Pilipino, para mo na rin sinabi na, so, kumusta naman si Sara? Matino ba yan? O inutil? Yun eh. Diba? Si Noli De Castro may pagmamahal yan sa bansa kahit tingnan mo. Hindi naman siya yung vice presidente. Pero kung magkapag-tanggol siya ngayon sa talagang nagtatrabaho ng tama, diba? Makikita mo na talagang mahal niya yung bansa. Yung mga Pilipino, kayo. Bulsa nyo lang ang mahal nyo. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba kako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Nung 2016 pa, kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Alam nyo, yan, ito, ang dami talagang kasinungalingan ng mga Duterte, no? Sa bagay, okay yun. Mas maganda na siguro na 16 pesos lang yung laman. Kahit alam naman nating may mga pera naman kayo. Pero 16 pesos lang yung laman. 16,000 pesos? 16 pesos tuloy. Yung tawag dyan ay pagkukunwari. Maniniwala ba kayo na itong mga Duterte na to talagang mahirap ito?
Maniniwala ba kayo? Oo. Katangahan na lang po yan yung sasabihin nilang mahirap lang sila. 'Di ba? Tapos ipapakita yung luma nilang bahay na yun lang daw yung kung kurakot daw sila, bakit hindi daw pina-improve yung bahay. Natural, kahit ako, kung isa akong kurakot na tao, ako yung uupo sa pagka-presidente, bakit ko ipapagawa yung bahay ko? Masisilipan lang ako dyan. Pwede naman akong magnakaw sa gobyerno kung ako talaga. Ako ikaw? Pwede ako magnakaw sa gobyerno nang hindi nyo alam. Papangalan ko sa ibang tao. Magpapagawa ko ng bagong KOGC. Papangalan ko kay Kibulok. Ganun. Kung ako yun, ha? Tapos ako pala yung may-ari. Ganun. Tapos, ay nako. Yung mga pinagsasabi ni Digong, ngayon, yun, ninyo dyan, mga grupo ninyo, magbulahan. Kayo na lang yung magbulahan. Pero kami, hindi nyo kami maluloko. KO! Bakit uminit ang kanyang ulo? Bakit daw uminit yung ulo? Kasi, pag siya ay nasasagasaan at nare-real talk, dahil tama naman yung sinasabi ng kabila, siya ay mabilis uminit yung ulo, mabilis mapikon. Diba? Pikunin itong si Digong eh. Pikunin. Diba? Yan po si Digong. Mabilis pong mapikon. Minsan, siguro parang ginagaya niya si Sara or si Sara yung nanggaya kay Digong, no? Sabagay, siguro si Sara. Kasi, minsan pag nabubutasan ka, nakikita yung problema sa'yo, gagawa ka ng ingay para hindi nila mapukusan yung problema na yun. Diba? Yun eh. Nililigaw tayo eh. Dahil ba doon sa waiver? Oo, kasi dito ang kanina dahil doon sa waiver, handa naman nga kasi siya na mag-sign daw ng waiver. Ang sinasabi nga niya, kabayan, kapag may mapatunayan daw, maski isa lamang doon sa mga alegasyon ni Trillanes, ay pagbibitiwin daw niya sa pwesto ang kanyang mga anak na may pwesto ngayon. Yan tayo eh. Alam niyo, hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Digong dyan. Ano na lang yan, pambubula na lang yan. Pagbibitiwin, kalukuhan. Diba? Nandyan na kayo, magbibitiw pa kayo? Wag nga ako. KO! Tsaka hindi gagawin ni Sara yun kahit iutos pa ni Digong. Diba? Hindi gagawin ni Sara Duterte yun. Nandun na siya eh. Diba? Pambubula na lang po yan, yung sinasabi ni Digong dyan. Para makuha niya ulit yung loob ng mga Pilipino. Ganon. Wag nga kami. Yun sa gobyerno at after nga nun tinanong siya kung ngayong araw daw ba ay gusto ba niya o pwede na daw ba siya pumirma ng waiver, doon na uminit ang ulo ng dating presidente. Kakatunayan, kabayan, binuhat pa ng dating Pangulo itong mikropono ng Quadcom at akmang ibabato kay Trillanes. Kabayan. Sayang naman yung microphone. Oo nga, sayang yung mic. Diba? Kawawa pati yung mic. Babatuhin mo si Trillanes. Kahit nga suntukan kayong dalawa, hindi ka nga mananalo kay Trillanes eh. Huwag na suntukan, sapa ka na lang. Totoo po yan. Bakit? Sinasabi kong hindi na mananalo. Kasi matanda na si Digong. Si Trillanes kasi bata-bata pa. Diba? Alam mo yun, si Digong, kumukuha na lang ng katapangan sa mga nakapalibot sa kanya, mga kakampi niya. Ay kung yung manghahampas si Digong ng or mambabato ng mic, wag yung awatin. Sige, tingnan natin. Tingnan natin, wag yung awatin. Walang awatan. Kaya niya ginagawa yun kasi alam niya may mga aawat sa kanya. Tinatawanan nga lang siya ni Trillanes eh. Pansin niyo yun? Naawa, yung tono ng tawa ni Trillanes parang naaawa pa kay Digong. Parang sabi ni Trillanes, ito, babatuhin ako? Kawawa naman. Parang yun pagkakaintindi ko dun eh, no? So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Walang paninindigan eh. San ka pa?
Kabayan, itong Quadcom hearing sa ngayon ay mukhang magtatagal pa, no? Magtatagal pa hanggang 10 oras ng gabi. Iyan yung aantabayanan natin. 10 oras, magto-12 na nga yata yun bago natapos. Kung pipirma ba talaga ng waiver ngayong gabi si dating Pangulong Duterte, kabayan. Abangan natin. Tsaka nga pala, binanatan Ito na, si Panelo naman, Panelo. ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, oy, sabi ko, Noli, Sana all. Sige, tuloy. ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Wow! Sino kaya ang pinaka-inutil? Si Noli de Castro o Sara Duterte? Nakakahiya talaga sa yung mga sinabi mo ngayon. Ay, yung mga sinabi mo dyan na Panelo. Nakakahiya ka. At kahihiyan yan ng mga Duterte. Alam mo bakit? Tingnan nyo naman si Sara. Parang siya yung tatamaan dyan sa mga pinagsasabi mo dyan, ha. Pagdating sa salitang inutil, sino kaya yung pinaka-inutil na Vice President sa bansang ito? Kasi kung iisipin natin, sasabihin mo, si Noli de Castro, hindi eh. Malabo eh. Pero kung si Sara Duterte yung iisipin natin, aba, agree ako dun sa sinabi ni Panelo. Nako, Panelo naman. Sasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba kako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Ano Tanda natin mo para yung waiver? mabilis, Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi mo magsabi na hindi mo sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong... Oh, may pera siya, inamin niya. May pera siya sa bangko. Yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, pinalalabas ni Trillanes. Pag sinabi mo kasing may pera ako sa bangko, hindi po siya piso, hindi po siya 1K. 'Di ba? May laman yun eh. Yung sinasabi ni Digong, totoong may pera ako sa bangko. 'Di ba? Pag sinabi mo may pera, marami. Marami yun. Lalo na't naging presidente kay. 'Di ba? Marami kang pera dahil marami kang ginakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Oh, yun. Isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang ano yan. Ito. Yung sinasabi ni Digong, nasasampahan ni Digong ng kaso, ito si Trillanes. Huwag po kayo maniwala dyan. Kasi si Digong pa rin yung tagilid dyan, alam niyo kung bakit. Ngayon, pag nagsampa si Digong ng kaso kay Trillanes, natural, ito si Trillanes, papatunayan niya ngayon na totoo yung mga sinasabi niya. Okay? Pag natalo si Digong dyan, kahihiyan ni Digong yan. Diba? Kasi may mga ebidensya po si Trillanes eh. So pagdating sa korte, papatunayan ni Trillanes yan. Paano pag napatunayan? Patay si Digong. Kailangan niya ilink niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if you cannot prove it, then it goes to sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. Yes! Alam namin kung ano yung totoo. Digong, sinungaling ka. Ako'y naniniwala na sinungaling ka. Ha? Ako, isa ako sa taong bayan eh. Alam ko rin yung totoo. Lalo na yung sa war on drugs mo. Umalihis tayo sa war on drugs. Alam namin yung totoo. Na ikaw yung utak. Oo, taong bayan ako ha. Isa ako sa taong bayan. Tama, tumpak si Digong. Kaya ayan, sumakit yung ulo ni Panelo. KO! Okay, sumakit yung ulo mo, Panelo. Ha? So, siya yung nagsisinungaling. Siya yung nagsisinungaling? Sure ka? Ano sabi ni Digong? Ulitin nga natin. Alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, siya yung nagsisinungaling.
Siya ang may problema, hindi kami. Mukhang problema mo pa rin eh. Kasi bakit? Wala namang masyadong naniniwala na sa inyo eh. 'Di ba? Wala na. Oh, di problema nyo yan. All we have to do is, gano'n na yan, sir eh. Sabi niya, bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Eh, madali lang naman yan. Bakit hindi sasabihin sa iba? Dapat umagri ka na nasasabihin na rin sa publiko kung wala ka talagang tinatago. Kailangan malaman ng publiko kung talaga bang nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kasahan mo na. Alam naman natin na bawal talaga yun. Pero kung talagang wala kang tinatago, ikaw mismo yung mag-offer. O sige na, patingnan nyo yan sa publiko. Ganun ba? Bakit parang ayaw mong malaman ng publiko? Ang tanong, bakit? Yan, ganon. O sige, buksan natin. Ayan, i-prove mo niya yan ngayon. Drug money niya. Inantok siguro si Digong eh. So, Lifetime savings na niya, pati retirement na niya. so, Kasi nyo, lifetime savings namin yan, sabi ni Panilio. Mukhang binabara. Wait lang ah. Ayan, i-prove mo niya yan ngayon. Eto ah. Drug money niya. so, Lifetime savings na niya, pati retirement na niya. Yan mo lang, Panilo. Wala ka naman siguro sipon. Hayaan mo magsalita si Digong. Parang pinipigilan mo. Ha? so, desidido ka na mag-file ng kaso. Desidido lahat. So, Lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. sige, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mga abogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Oh, sige, magpahinga ka na. Sige. Huwag naman yung magpahinga, eh. Sabi ka naman, oh. Ikaw talaga yung mag-abogado niyan, Panelo. Oh, kwarta na po na ba? KO! Sana all. Diba? So, yun lang po, nakakahiya itong mga pinag-uusapan nila dito. Oo, ay kinukuha yung atensyon ng publiko. Akala nila makakabuti yun sa kanila, yung mga ganyang salita. Kasi, guys, ganito pag ikaw talaga yung gusto mo magkaso, hindi ko na kailangan pang isa publiko yan. Gagawin ko na lang. Diba? Hindi na kailangan i-announce mo pa, ito yung mga gagawin, ito yung plano. Parang pinaghahanda mo lang yung kalaban eh. Diba? Kaya maniwala kayo sa akin lang naman to. Di naman ako manghuhula, pero subukan kong manghula. Hindi po yan magkakaso si Digong. Maniwala kayo dyan. Hindi po yan magkakaso. Diba? Kaya nila ginagawa yung kwentuhan na yan, nilalabas nila sa publiko, dahil nakikiramdam po sila. Kung patok ba? Kung patok, kung malakas sila dyan sa issue na yan, tutuluyan nila si Trillanes. Pero kung wala namang interesado, lalo na nakita nila na maraming galit sa kanila, patungkol dyan, sa naging issue na yan, hindi po yan magkakaso. Oh, maniwala kayo sa akin, yung mga yan, kukuha yan ng tapang sa mga kakampi nila, sa mga gustong kumampi sa kanila. Pag feeling nila marami sila, posibleng ituloy yun. Pero pag feeling nila wala namang nagkaka-interest sa kanila sa mga pinag-uusapan nila na yan at sa issue na yan, dahil nga ayaw na ng mga Pilipino sa kanila, hindi po nila itutuloy yan. Maniwala po kayo sa akin. So, ayan lang muna mga pre yung ating video ngayon. Ayan huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Ayan. And syempre mga pre, meron po tayong dito
Meron po tayong Facebook. Asan na ba yung ating Facebook dito? Ayan. Ballpoint Man 2.0. Ayan. So, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Siyempre, maraming salamat sa mga bago nating subscriber. Nag-like ng video na to, nag-share ng video na to. Maraming salamat po. So, yun lang muna yung ating video mga pre. Ingat-ingat po and bye-bye.